Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,331 hanggang 3,335. Inaabangan pa rin ni Nanggang Bolang na malaman ang taksil. Kung tutuusin, matagal na siyang sumasakit ang ulo dahil sa problemang ito, at naniniwala siyang sa kakayahan ni Aaron, tiyak na magagawa niya ito. Gaano man kalalim ang kanilang pagtatago, maaari silang mahukay ng Aaron. Kasabay nito, si Nanggang Bolang ay masyadong interesado kung anong uri ng tao ang maaaring magtago sa kanyang paligid sa loob ng mahabang panahon nang hindi nagbubunyag ng anumang bakas. Maliwanag ang mabituing kalangitan at mataas ang kabilugan ng buwan. Nang nasa dormant na ang buong isla, biglang sumabog ang isang napakalaking pagsabog na sinabayan pa ng pulang ilaw na halos nagbibigay liwanag sa buong isla, na agad namang gumising sa lahat ng tao sa isla. Ang ganitong tunog ay hindi na kilalang kilala kay Nanggang Bolang. Inatake kasi siya, kaya agad niyang naisip na ang pagsabog ay dala ng umatake. Dahil dito, nagngangalit ang mga ngipin ni Nanggang Bolang at hindi mahuli ang mga taksil sa isla. Hindi mapipigil ang sitwasyong ito. Bagamat hindi talaga kayang banta ng kanilang firepower ang isla, kinasusuklaman ni Nanggang Bolang ang ganitong uri ng walang katapusang panliligalig. Kasabay nito, nagising din si Han Sanchen, na nagparamdam sa kanya na walang magawa. Ang isla ng Nanggang Bolang ay umiral ng napakaraming taon, ngunit ito ay inatake lamang ng ilang beses. Hindi ko inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong pagkakataon. Nahanap ng Aaron ang posisyon ni Bruce Lee sa kanyang banal na kahulugan sa unang pagkakataon. Maaaring baliwalain ng Aaron ang buhay at kamatayan ng iba, ngunit dahil dinala niya si Bruce Lee, dapat niya itong ilayo ng ligtas. Matapos ay lock ang posisyon ni Bruce Lee, isinuot ni Aaron ang kanyang mga damit at handang hanapin si Bruce Lee. Ngunit mas mabilis ang pagkilos ni Nanggang Bolang. Nang lumabas si Aaron sa VIP reception area, naghihintay na sa kanya si Nanggang Bolang. Inatake, tanong ni Aaron kay Nanggang Bolang. Tumanggaw si Nanggang Bolang at sinabing, dapat silang lumapag mula sa timog silangan na sulok. Malayo ito mula rito. Hindi ito makakaapekto dito, at hindi magtatagal ay matatalo sila. Malaki ang tiwala ni Nanggang Bolang sa firepower sa isla. Pagkatapos ng lahat, bumili siya ng maraming advanced na kagamitan, na sapat na upang makayanan ang lakas ng anumang individual na organisasyon sa mundo. Saan ang pinakaligtas na lugar sa isla? Tanong ni Han Sanchen, gaano man kaitiwala si Nanggang Bolang sa pagharap sa bagay na ito, pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay kung sakali. Kailangan niyang dalhin si Bruce Lee sa pinakaligtas na lugar. Sa bawat lugar, mayroong isang basement, na gawa sa espesyal na halwang metal at maaaring labanan ang malakas na pagsabog. Sabi ni Nanggang Bolang, "You go to solve your trouble. I'll go to find Bruce Lee." Han 3,000 matapos, pagkatapos ay patungo sa lugar kung saan naruroon si Bruce Lee. Si Bruce Lee ay may kakayahang hawakan si Mei sa kanyang mga bisig at matulog. Matapos ang biglaang pagsabog ay nagising, ang kanyang mukha ay lubos na nagbago. Ganoon din ang babaeng iyon, dahil matagal na siyang wala sa isla. Hindi pa siya nakakaranas ng ganoong sitwasyon. Ang gayong digmaan ay natural na magpaparamdam sa kanya ng takot. Sa harap ng mga babae, kahit pinilit ni Bruce Lee na maging mahinahon, nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Anong nangyayari? Tanong ni Bruce Lee sa babae. Napailing ang babae sa gulat at sinabing, "Kagagaling ko lang dito." "Paano ko malalaman?"
Patuloy ang pagsabog. Bagamat hindi nakikita ni Bruce Lee ang sitwasyon sa labas, alam niyang isa itong banggaan ng firepower, na lalong nagpapagulo kay Bruce Lee. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at nanginig si Bruce Lee. Magbihis ka dali. Pumasok si Aaron sa bahay at sinabi sa kanila. Si Bruce Lee ay tila Aaron, at ang kanyang isip ay tumatag ng husto sa isang iglap. Mabilis niyang sinunod ang mga salita ni Aaron at isinuot ang kanyang mga damit. Boss, ano pong sitwasyon? Tinanong ni Bruce Lee si Aaron nang may takot. Ang kalaban ni Nanggang Bowling ay umaatake sa isla. Paliwanag ni Han. Matigas ang mukha ni Bruce Lee. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang malaking eksena kasama ang amo. Kung ang mga tauhan ni Nanggang Bowling ay hindi makalaban sa pag-atake at ang buong isla ay okupado, natatakot ako na walang makakaalis dito ng buhay. Dinala sila ng Aaron sa basement ng Nanggang Bowling. Ang kapaligiran dito ay talagang ligtas, at halos ma-isolate nito ang tunog sa labas. Dito kayong dalawa, tandaan mong huwag kang aalis hanggat hindi ako babalik, sinabi sa kanila ng Aaron. Tumanggaw si Bruce Lee na parang isang kalahating kilong bawang. Sa kasong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa Aaron. Tungkol naman sa babaeng iyon, sa sobrang takot niya ay ang Aaron, lamang ang kanyang napakinggan. Tuldok, lalong naging marangal ang mukha ni Nanggang Bowling. Ang pag-atake ay nangyari noon, ngunit ang sitwasyon ay malapit ng makontrol ng kanyang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtagal ang digmaan, ngunit hindi ito tumigil, na ikinabahala ni Nanggang Bowling. Bagamat hindi niya alam kung sino ang kabilang panig, hindi siya mapipigilan ng lakas ng apoy ng kanyang mga tauhan, at nakabuo ng ganoong sitwasyon ng pantay na lakas. Ang lakas ng kabilang panig ay talagang hindi mahina. Bukod dito, hindi magandang balita para sa kanya na nagpapatuloy ang ganitong uri ng matagalang digmaan. Bagamat maraming reserbang bala sa isla, masyadong matagal ang digmaan, na hindi may iwasang makakaapekto sa network ng signal shielding ng isla. Kapag nasubaybayan ng satellite ang sitwasyon dito, hindi na mapangalagaan ang lumang pugad ng Nanggang Bowling, tila hindi maganda ang kabilang panig biglang lumitaw ang Aaron sa tabi ng Nanggang Bowling, na ikinagulat ni Nanggang Bowling. Wala man lang siyang nararamdamang malapit sa kanya. Ang hitsura ni Aaron ay parang multo na walang paggalaw, ayon sa nakaraang sitwasyon, kontrolado na ang sitwasyon. This time, medyo lampas na sa inaasahan ko. Sabi ni Nanggang Bowling, gusto mo bang pumunta sa frontline? Tanong ni Aaron. Sa harap, walang mata ang mga bala. Ayaw mamatay ni Nanggang Bowling sa ligaw na bala, puspusan na ang digmaan. Kamatayan lang ang hinahanap ko. Sabi ni Nanggang Bowling. Ngumiti si Aaron, sabihin, nakapasok na ba ako, natatakot ka pa rin ba sa panganib? Nang bumagsak ang boses ni Aaron, biglang naramdaman ni Nanggang Bowling na ang kanyang buong katawan ay lumulutang nang hindi mapigilan sa kanyang mga paa. Si Nanggang Bowling ay mukhang namumutla sa lupa bagamat matagal na niyang naramdaman ang kakayahan ni Aaron, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin makontrol ni Nanggang Chenkyo ang malapit na pakikipag-ugnayan sa frontline ng digmaan. Hindi nagtagal ay nakahanap si Nanggang Bowling ng isa pang eksenang nagpawis sa kanya hanggat ang ligaw na bala ay tumama sa kanilang direksyon, ang bala ay masususpinde sa kanyang harapan ng walang dahilan, parang nagyayelo na naman ito nang walang malay nagpunas ng malamig na pawis sa kanyang noo nang tumingin siya sa mga mata ni Aaron, na puno na siya ng respeto. Kung dati ay may pagdududa si Nanggang Bowling sa lakas ng Aaron, ngayon ay tuluyan ng sumuko ang kanyang puso sa Aaron. Sa harap ng pambihirang kapangyarihang ito, alam ni Nanggang Bowling na gaano man kataas ang kanyang katayuan sa lipunan, gaano man niya kontrolado ang ekonomiya, kahit gaano pa karaming mga puppet ang mayroon siya, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng Aaron. Kahit na ang kapangyarihan ng buong isla ay laban sa Aaron, natatakot ako na ito ay isang labanan laban sa bato. Kahit si Nanggang Bowling ay masasabi na sa mundong ito, walang sino man ang maaaring maging kalaban ng Aaron. Sa parami ng ligaw na bala sa kanyang harapan ay lalong tumindi ang pagkabigla ni Nanggang Bowling. Gayunpaman, ang kanyang panloob na pag-aalala ay nawala sa isang iglap, dahil alam niya na kahit gaano karaming tao ang dumating at gaano kalakas ang firepower na dinala niya, hanggat naroon ang Aaron, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mapunta sa isla. Mukhang nakahanda na ang kalaban mo this time. Sabi ni Aaron kay Nanggang Bowling na may malabong ngiti.
Ang aking pagkakakilanlan ay lubos na humadlang sa kanilang pag-unlad, kaya't normal para sa kanila na gusto akong mamatay. Sinabi ni Nanggang Bolang na para siyang malaking matabang tupa, pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga taong nagugutom. Kapag namatay siya, sapat na ang kanyang laman at dugo para yumaman ang maraming tao sa magdamag, at gumuho ang kapangyarihan ng pamilya Nanggang. Para sa mga taong iyon, magkakaroon ng mas kaunting takot sa mundo. Talaga bang loyal ang puppet mo? Tanong ni Aaron kay Nanggang Bolang. Noong nakaraan, hindi kailanman tatalakayin ni Nanggang Bolang ang ganitong uri ng pribadong isyo kay Han Sanchen. Ngunit ngayon, walang kahulugan si Nanggang Bolang sa pagtatago kay Han Sanchen. Bukod dito, mas mabuting maging prangka at hayaang maramdaman ni Han Sanchen na siya ay mas mapagkakatiwalaan. Kapag ang kanilang katayuan ay umabot sa isang tiyak na antas, natural na nais nilang alisin ang mga kadena, na likas na katangian ng tao. Sabi ni Nanggang Bolang, alam mo ang sitwasyong ito, ngunit hindi mo sila madaling harapin, dahil ang kanilang kasalukuyang posisyon ay hindi madaling palitan. Sabi ni Aaron, tumanggaw si Nanggang Bolang na siya ring problema niya. Kahit na may mga palatandaan ng pagtataksil, maaari lamang hayaan ni Nanggang Bolang na umunlad ang sitwasyong ito, dahil ang mga taong iyon ay kilala na ng publiko, at ang kanilang katayuan ay hindi madaling matitinag, at hindi sila mapapalitan ng sinuman. Isa ito sa iilang kawalan ng kakayahan sa ilalim ng dakilang kapangyarihan ni Nanggang Bolang. Alam ni Nanggang Bolang na mas magiging seryoso ang sitwasyong ito, ngunit walang magandang solusyon. Bagaman hindi mo sila mapatay, dapat maraming paraan para takutin sila sa iyong paraan. Sabi ni Aaron, kung mayroon lamang isa o dalawang tulad ng mga tao, ang paraan ng pagpigil ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit kung mayroong higit pang mga tao, o kahit isang koalisyon, ang pangkalahatang paraan ng pagpigil ay walang silbi sa kanila. Paliwanag ni Nanggang Bolang, minsan ay narinig ni Han Sanchen ang isang napaka-nakakatawang kasabihan na ang batas ay walang pananagutan para sa masa. Ang mga pupi ni Nanggang Bolang ay malamang na nasa ganoong estado ng pag-iisip kung kaya't ang mga taksil ay nagkakaisa, na nagpapatibay ng tapang ng bawat isa at hindi na sila natatakot kay Nanggang Bolang. Gayunpaman, hindi ito walang solusyon. Pagdating ng pera ko, baka matulungan kita. Sabi ni Aaron. Walang alinlangan si Nanggang Bolang sa mga salita ni Aaron. Bahagya siyang yumoko at sinabing, salamat. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen at iwinagayway ang kanyang kamay. Lahat ng ligaw na bala na tumigas sa harapan nila ay bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, ang apoy ay patuloy pa rin, at ang firepower ng kabilang panig ay napakabangis pa rin. Halatang pinaghandaan nila ng husto. Maraming tao sa mga bantay ng isla ang nasugatan, at unti-unti silang nahulog sa isang mapait na labanan. Sinabi ni Aaron kay Nanggang Bolang, gusto mo bang malaman ang tunay na kapangyarihan ng Diyos? Nanggang Bolang 10 oras hindi mapakaliap, at kahit isang pakiramdam ng dugo spray zang. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihang ito, ngunit alam niya na ang Aaron ay ganap na makakalaban sa mga mananakop sa isang tao lamang. Oo, Nanggang Bolang clenched his teeth and said. Aaron magaan ng ngiti, biglang nawala ang buong tao sa kinaroroonan, si Nanggang Bolang ay nakakita lamang ng isang anino sa langit. Nang siya ay nag-aalala na ang pag-alis ni Aaron ay mawalan siya ng proteksyon, nalaman ni Nanggang Bolang na ang kanyang mga paa ay wala pa rin sa lupa, at ang ligaw na bala ay titigil pa rin sa kanyang harapan, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Ang kapangyarihan talaga ng Diyos, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoong tao sa buhay ko. Napabuntong hininga na sabi ni Nanggang Bolang. Minsan ay hindi pinansin ni Nanggang Bolang ang sinuman, dahil para sa kanya, siya ang rurok ng mundo, at siya ay higit sa daan-daang milyong tao. Walang sinumang katayuan ang maihahambing sa kanya. Ngunit ngayon, natanto na ni Nanggang Bolang ang ibig sabihin ng sabihing may mga tao sa labas ng mga tao. Ang tunay na rurok ay Aaron, at siya ang pag-iral na hindi malalampasan ng sinuman sa mundo. Kung tutuusin, hindi siya tao, isa siyang Diyos. Sa oras na ito, biglang nakakita ng kakaibang fenomenon si Nanggang Bolang. Ang mga mananalakay ay lumulutang sa himpapawid, at ang lahat ng mga baril ay wala sa kontrol. Parang biglang dumating sa mundong walang gravity. Ang lahat ay naging walang timbang. Nagsimulang magpanik ang mga nanghihimasok sa kanilang mga mukha.
Nagkatinginan sila at nagtanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari, ngunit walang makapagbigay ng sagot, at walang makapagpaliwanag kung bakit ang kakaibang pangyayaring ito. Tanging si Nangang Bolang lamang ang nakakaalam na Aaron ang nakagawa nito, at si Aaron lamang, na tinatawag na Diyos, ang may kakayahang gawin ito. Pero bakit niya ginawa? Nang sumulpat sa isipan ni Nangang Bolang ang ganoong katanungan, hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang harapan ang sagot sa tanong. Ang mga nanghihimasok na iyon na lumulutang sa hangin, ay nagsimulang sumabog, isa-isa sa isang masa ng ambon ng dugo sa hangin, kaya namatay sila. Mabilis na tumibok ang puso ni Nangang Bolang. Hindi niya akalaing tatapusin ng Aaron ang labanan sa ganitong paraan. Ang mga sumabog, kahit ang buong katawan ay hindi, tanging ang hamog ng dugo ang makapagpapatunay na sila ay minsang umiral. Ngunit sa pagkawala ng fog ng dugo, naging parang walang nangyari. Ito ay katakot-takot, ang orihinal na mabangis na labanan sa sunog, dahil sumali ang Aaron, agad na naapula ang apoy, at ang kabilang panig ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Kapag lumitaw muli ang Aaron sa tabi ng Nangang Bolang, nangangahulugan ito na tapos na ang biglaang digmaan ngayong gabi. Humihingal na tumingin si Nangang Bolang kay Aaron at sinabing may pagkamangha sa kanyang mga mata, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang dinilat ang mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!